Hi lang people, good day and welcome back to our channel, Marjan's Garden. And today guys, ayan, punta tayo dito. Yung variegated ko dito na, di ko alam kung siluela ba to kasi yung color niya at yung looks ng leaves niya ay siluela. At napakatagal na nito sa akin guys, and tira-tira na lang to nung mga nabuhay ko galing sa rain or shine. At taon na talaga to sa akin, sobrang tagal na talaga. Lumiit na to ng sobra, tapos ngayon, yung mga natira sa akin na maliliit, pinagtabi-tabi ko lang dito sa old pots natin. Ayan o, yung mga, yan, yung mga tira-tira na lang natin na nasave natin. Ayan, ito mga ano to, mga leaf propagation to galing kay Bianca. Bianca or Missing You. Ayan. So, tinabi ko lang sa kanya guys. Tapos ito, baby nung ano natin, Laura. So, lumaki na rin siya. Tapos meron tayong leaf propagation ng Tito Vance, tas meron din dyan leaf propagation ng hybrid Lovely Rose, hybrid Ellen, ayan, ayan sila guys. May Mendoza na cuttings, ay Ellen pala. So ito siya guys, oh, pinugot ko na. Hindi ko na nakuha na ng video kasi nakat ko na siya, naisip kong gusto kong i-share sa inyo. Para rin sa mga beginners na mga hindi pa masyadong marunong kung paano nila ipopropagate yung kanilang mga succulents. So ito ay para rin makatulong na rin sa mga beginners na hindi pa masyadong marunong kung paano magpropagate ng succulents dito sa lowland. So ito siya. Kakapugot ko lang yan guys. Ayan, kita nyo yan, no? Fresh na fresh pa. So ginamit ko sa kanya ay yung cutter. Yan. So yung talim lang ng cutter guys, kasi walang hawakan yun. Bali, puro talim lang kasi yun nung binigay sa akin ng husband ko. Kasi nabili niya ata yun, puro talim lang. Parang pang refill lang ata yun, pwedeng ipalit sa mga cutter natin na luma na. So, hindi ko na mahanap yung old cutter ko, kaya yun na lang yung ginamit ko. So ayan, kinat ko siya. Ito siya guys, oh. Napakita ko na din to sa inyo last vlog ko. Parang sabi ko nga sa inyo ay variegated siya, green na may white, tapos nagpipinkish yung kanyang color. Ayan, oh. 'Di ba nagpipinkish na siya? Nakakuha ako sa kanya guys ng 3 cuttings. Ayan. Tas ito, pwede natin tong i-air dry, pwede na natin silang itanim. So, ngayon, i-air dry natin to guys. Ayan. Dito ko muna to sila guys. Ayan, dito lang muna. Ipapatong ko lang sila dito. Tapos ito din guys, so kinat ko. Ayan, kasi matangkad na siya. Kinat ko kasi para magkaroon siya ng new pops. Ayan, ito din yung isa. Pinatong ko lang. Ganyan lang guys yung ginagawa ko. Pugot, patong. Ayan, hindi ko sila binabaon sa soil para if ever man mabasa yung soil nila guys ay hindi sila magrarat. Ayan, kasi di ba nakapatong lang siya. So ito ay dry yung soil. Ayan, nakapatong lang. Ayan, kapag kinabukasan yan guys, patuyo na yung ano niyan, yung sugat nila. So mga 3 days, tuyong-tuyo na yan. Pwede nyo antayin bago mag-roots, bago nyo ibaon sa kanyang soil mix. Pwede namang hindi, hayaan nyo lang. Mas maiging ibaon nyo guys kapag marami na yung roots niya, kasi kagaya sa akin, gaya ginagawa ko guys ay pugot patong. So kapag sobrang laki na ng heads ng mga purple delight natin, nangyayari guys, nabubuwal siya, nagaganon siya, natutumba. So parang wala siyang masyadong lakas. So ang ginagawa ko noon, nag-a-add ako ng soil. Kaso kung marami akong mga leaf propagation kagaya niyan sa katabi, mahirap. Kasi natatakpan yung mga leaf propagation natin. Alam nga naman, bunutin ko pa. So mas maigi na, ibaon nyo. So, sa ano ko naman guys, okay lang na ganun. Kinakat ko din naman yun guys, kasi mahilig ako mag-propagate ng mga purple delight, kasi nga mga mga favorite ko talaga silang mga succulents. Ayan, ito yung mga nakat natin na di ko alam kung variegated Luella to. Ayan, sa nakakaalam ng ID. Sobrang tagal na nito sa akin guys. Natatandaan ko, parang nabili ko pa yan before kay Ma'am Jenilina sa Raw. Ayan. So, balik tayo guys. Dito tayo. Ito nga, tingnan nyo. Ang ganda ng color niya. Yan, nagpipink na. Yan, balik tayo dito guys. Yan, dito.
Ito yung ginamit ko guys. So, ito yung sinasabi ko sa inyong talim lang siya. Ayan. So, dito naman, ito ay kaka-propagate ko lang nito dito guys. Ayan. Ito naman, matagal na to sa akin. Tingnan nyo naman yung puno niya. Matangkad na. So, gagawin ko, ikakat ko rin siya. Tapos, i-air dry lang din natin. Ayan. Dito ko siya guys ikakat sa, ano na to. Ayan. Dito sa area na to. Ayan. Mahirap kapag mag-cut ka na isa lang yung kamay. Ayan o, mahaba na kasi yung ano niya guys, yung katawan niya. So, para ma-reset natin siya, ayan. Nakalimutan ko yung ID nito, pero ang ganda ng color niya, oh. Ayan, oh. Kita nyo ba? Ayan, oh. Ayan siya. Ayan. So, i-air dry lang natin to. Ito, yung last na air dry natin, guys. Ayan. Ito yung kinat natin galing kay Madi Balays. Ayan. Diba, sabi ko sa inyo, kapag nagkakat ako, pinapainitan ko talaga sila guys. Kung ano yung tatanggap ng mga succulents natin dito, yun pa rin. Hindi sila guys napapano. Para yung rosette nila ay compact pa rin at makulay pa rin sila. Hindi mawawala yung color nila. So ayan siya oh. Galit na yung roots niya guys. Grabe. Oh. Sobrang dami na. So may mga aerial roots naman na kasi to guys nung kinat natin. So ngayon mas dumami pa yung aerial roots niya. Ito naman yung isa. Yung una kong naikat nito guys ay nandun, nakatanim na dun banda sa area na yun. So ito, pangalawa na to. Tuyo na yung soil niya, pwede na rin itong itanim pero wala akong pot sa kanya kaya hayaan ko muna siya dyan mag air dry. Ayan, so ngayon ito muna yung itatanim ko. So dito, meron ako ditong old pots. Ang dungis-dungis niya nga guys oh. Ayan oh, tingnan nyo. Kasi dati itong naka-ROS at may nakatanim dito dati, kinat ko na rin. So nakalagay nandun sa rain or shine. Pero yung pinakapuno niya, kasi malaking Echeveria kasi yun guys eh. So kapag malaki yung leaves ng Echeveria, medyo mahirap siyang pasuhiin dito sa atin. So binunot ko na lang kasi mukhang hindi na siya okay yung pinakapuno niya. Pero buhay pa naman guys, hindi siya nabulok ka. Buhay pa naman siya pero wala akong nakikitang sign na magkakaroon siya ng baby. So, ginawa ko, binunot ko na lang at ito, ipapalit natin sa kanya. Ayan. Tanggalin lang natin yung dry. Yan, hayaan na natin para dyan siya iinom habang dumidikit siya dito sa new soil. Ayan. So, ayan siya. Tapos, ilalagay natin to sa area na mainitan siya. Pero siguro ilipat natin to dito. Di ko na sana guys ililipat. Dito na lang oh, mainitan siya dyan guys. Ayan, pasensyahan nyo na yung ko guys, camera ko laging nagbo-blurred. Ayan, so yun yung pinakapuno niyan guys doon sa dulo. Yan, napakita ko yan sa inyo nung kinat ko. So yan yung itsura ng rain or shine natin. Ay, hindi pala rain or shine kasi nilagyan ko pala to guys ng takip. Kasi medyo nagwo-worry ako dito sa mga Echeveria succulents natin. Kasi nga before di ba punong-puno to ng mga Echeverias, mga propagations natin na nilabas ko. Tapos nung umuwi ako guys ay wala na. So naglagay na ako dito. Manipis lang tong UV plastic guys. Pero tingnan nyo nga sira na nga dun guys. So butas na siya. Kasi nasira na siya ng sobrang lakas ng hangin dito last day. Ilang araw din guys malakas yung hangin. Yan, sobra talaga lakas guys. Kaya nasira yan dyan sa bamboo. So okay lang yan. At least yung iba na po protektahan guys ng UV plastic kahit paano. So hindi sila ma-overwater kapag umulan. So kanina umambon dito pero bumalik pa rin, uminit pa rin. Ayan. So yun guys. After natin tong makat, ilagay lang natin to sa area kung saan siya. Yan, patong lang natin to dito. Hayaan na natin to dito guys. Ito nga, pwede na ulit ikat to. Tinabi ko lang yan guys. Pagkatapos kong tinusok ko, ayan, buhay na rin siya. Yan yung natin, Indonesian lavender scallop. Ayan, so, hayaan ko na muna guys. Ayan, kapag nag-cut kayo, pwede kayo magtira ng isang leaves para sure tayo na mabubuhay yung puno niya. Pero may time talaga na hindi nabubuhay. Okay lang yun, huwag kayong mag-worry guys. Hayaan nyo na. Basta ito, mabubuhay nyo to. Ayan, para rin ma-reset sila.
Kasi kapag ganito, hinayaan yung ganyan, hindi na yan guys lalaki. Hindi na talaga yan siya lalaki. Paliit na yan siya. So, kailangan talagang i-reset. Ayan. Ito yung mga tinabi ko dito guys. So, mukhang okay naman siya. Kuluntoy lang kasi syempre, kakaputo lang natin yan sa mother plant. So, ayan. Tanggalin ko lang tong dry leaves. So, hapon na dito guys. Kaya naman pumunta na ako dito sa garden kasi hindi na mainit. Ito, update ko na rin sa pinugutan natin. Tingnan natin. Ayan siya. Ayan, tuyo siya. Pero wala akong nakikitang magkaka-baby siya dyan. Bago lang din naman kasi guys. Parang ilang days pa lang naman din guys nung mapugot natin siya. Pero yung napugot natin dyan ay nandoon na. Naitanim ko na. Nauna pa doon guys sa Madibales. Ayan, last day ko pa yun natanim. Ito siya. Ayan, kasabayan nung pagtanim ko nito, yung pinugot ko rin na Murasaki. Ayan, ito siya guys. Oh. Ayan, parang ano na nga oh. Nakadikit na guys, ang bilis. Ayan, may roots na kasi yan. Ayan. So ito, plano ko tong i-transfer doon. Dito guys na area. Kasi feeling ko, nasusobrahan sila ng init dun sa area na yon. So, transfer ko to dito. Tapos ito naman yung ilalagay ko dun. Ayan, dati itong malaki. Tapos, isang head lang ngayon. Tingnan nyo, oh. Dumadami na. Lumiit siya, pero dumadami yung heads niya. Ito yung bumagsak ko. Hayaan nyo na yan, guys. Yan. Lilipat lang natin to. Ito lahat to sila guys, ilipat natin. Palitan na lang natin ng succulents yung area na nandoon para tawag dyan. Ito, hindi to sila ma-sunburn. Yan, ito. Yan. Ito naman yung pinakapuno ng ating cream tea. So, may baby siyang dalawa, tapos mayroon pang maliit. And marami tayong mga leaf propagation ng Purple Delights. Tapos, ano pa ba? Ayan, Purple Delights lang. Ayan. Ayan. So, ilipat ko na lang yan guys later kasi hanapan ko pa ng panglagay dyan para hindi mabakante. So, yun lang guys. That's all for today's video. Yan, I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye!